Mga kapuso, malaki raw ang naitutulong sa paglutas ng krimen, aksidente at maling gawain kung nahuhuli kam ito. Pero paalala ng pamunuan ng MMDA, pwede raw maging paglabag sa wiretapping law ang pagbivideo niyan. Attorney Gabby Concepcion, good morning. Magandang umaga din sa iyo, Connie. Oh, ano ba talaga ang batas? Pang pag-iba-iba ng ihip ng hangin. Oh, yun na nga eh. Una sinabi, di ba? Okay, na pwede, video. encourage, di ba? Tapos syempre, nangangampanya. Bawi. Okay. Kaya kailangan natin mag-isip. Oo, mag-isip na mabuti. Ano ba muna yung batas natin laban sa wiretapping? Well, totoo naman. Meron naman po tayo talagang Republic Act 4200 na naipasa, actually 1965 pa. Okay? Na pinagbabawal ang pagre-record ng kahit na anong private communication or pribadong pag-uusap by using a recording device tulad ng, at since 1965 pa siya, tape recorder. Although, of course, sa ngayong panahon, cellphone na talaga ito. Na of course, ang layunin ng anti-wiretapping law ay protektahan ang right to privacy ng mga tao, isa sa mahalagang karapatan ng mga individual. Kaya naman, ang paglabag ng anti-wiretapping law ay may penalty ng kulong na hindi bababa sa 6 na buwan pero hindi naman hihigit sa 6 na taon. At kahit na anumang illegal recording ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya, excluded ito sa kahit na anong kaso, whether criminal, civil, or administrative. So, sakop ba nito yung sinasabi ng pamunuan ng MMDA na maaaring makasuhan daw yung mga nangungotong na pulis na natanggal na actually sa trabaho? Kasi actually, tanggal na, no? Oo, di ba? Gulo-gulo. Natanggal na, pero pwede kayong balikan. Well, sa palagay ko, importante na intindihin natin na yung pinagbabawal ng batas ay yung tinatawag nga natin na private communication. Of course, ang sasabihin nila, pribado nga ang usapan na yan, di ba? It was not meant to be heard publicly kasi hindi niya naman gustong marinig lahat ng tao na humihingi siya ng gay kung totoo man ito. But I think, at opinion ko to, syempre na ang sakop ng mga katagang private communication ay hindi dapat kasama ang mga sinasabi ng isang public official tulad ng isang police o traffic enforcer habang siya ay gumagawa ng trabaho niya. In other words, while they are in the line of duty. Walang expectation of privacy kasi, di ba? Kung ginagawa nilang trabaho nila. So, sa palagay ko, imbis na takutin ng mga kababayan natin na maaari silang kasuhan in the event na rinirecord nila ang mga masasamang pangungotong na yan, dapat ay palakasin at pag-intingin ang karapatan ng mga ito na mag-record ng mga on-duty na mga government officials, lalo na kung ito ay mga instances na maaaring maging source ng katiwalaan in government. Stand your ground, diba? Of Sabi course. nga nila. So, the general rule, sa ibang mga usapan ay bawal dapat yung mag-record ng walang pahintulot. Of course. Pero in this case, that's the general rule, di ba? Basta private communication, kahit na mga government officials pa yan. Correct. Basta hindi in the line of duty, hindi dapat naman talaga, di ba? May mga private lives naman sila. Actually, sa ilalim po ng batas natin, kung gusto nyong mag-record, actually dapat with the consent of all parties. Kumbaga, lahat ng mga tao alam. Pero kung meron ngang publicity ito, kung merong element of publicity, walang expectation of privacy, halimbawa, mga press conference. Correct. Diba? O yung mga interview, diba? Yun naman, talagang kahit na walang consent, parang binigay mo na rin naman talaga ang consent na yan. Pero ito nga, kahit na hindi nga daw for public consumption, kasi mukhang pribado, kasi it's just the police enforcer at saka yung motorista, palagay ko, pag in the line of duty ng government officials. Kasi isa pa, kung talagang tatakutin natin ang mga motorista, paano pa natin po mahuhuli ang mga nangongotong na yan? Kung sasabihin mo, sir, sandali lang ire-record ko lang tong usapan natin. Hindi na natin mahuhuli. At yung mga ganitong klaseng mga sitwasyon, kailangan mo talaga ng dadaanin sa, di ba, kung meron nga mga CCTV, ano ba naman yung cellphone? Tsaka illegal yung ginagawa, di ba? So, pwede talaga dapat. Sa ilalim ng batas, sabi nyo, dapat may consent of the parties. Dapat daw bang magpaalam? Paano ka naman papaalam kung hindi nga diba? pwede. Hindi nga pwede. Yung pag ganitong mga sitwasyon, of course, you always run the risk. Hindi naman sa lahat ng mga pagkakataon. Pero yung katulad nga nito, basta ang sinastand your ground natin, kahit na 2 tao lang ang involved, pero kung ito ay government official na nagtatrabaho at ang posisyon niya, di ba? Unang-una ay talagang dealing with the public. At pangalawa,
kilalang maaaring source of graft and corruption, hindi na ito dapat na makita pa biglang isang paglabag sa anti-wiretapping law at hindi dapat magkaroon ng mga threats na kakasuhan ng publiko kasi nga magkakaroon nito ng tinatawag nating chilling effect. Di ba? Sa maging yung kasi yung ating mga citizenry ngayon mas mas masigasig. Yes, oo. Di ba? So ito ay machichill ang kanilang mga efforts to do this kung maya't-maya ay ite-threaten mo, nakakasuhan sila. I like that siguro, you're wag na lang. standing your ground. Hindi tayo sala sa init, sala sa lamig. Maraming salamat, mahirap Attorney talaga yung Gabby. sala sa init, sala sa lamig. Mahirap yan, lalo na pagka nasa batas na, diba? Alam mo na. Correct ka dyan. Samantala, magbabalik pa rin po ang unang hirit. Diyan lamang po kayo.